Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng News 5, 59 minutes ago. Medyo, I don't know sa inyo kung nababahala ba kayo o ano. Title, Iimbestigahan si Gutesa. Hala, yung whistleblower kahapon na nagpasabog laban kay dating Speaker Martin Romualdez, iimbestigahan. Bakit? Magsasagawa ng kompletong record check at background investigation kay Early Gutesa, ang bagong Senate witness sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lacson. Payag ng senador, hindi siya nabigyan ng notice bilang committee chairman para ipaalam na may bagong testigo sa pagdinig. So sabi ni Lacson, the investigation is in order owing to the gravity and seriousness of his testimony yesterday. Ayan, klaro. Imbestigahan yan. Matatanda ng isiniwalat ni Gutesa ang umano'y pagdadala niya ng mali-maletang pera kina Leyte 1st District Representative Martin Romualdez at ako Bicol Representative Saldico. Tinanggi ni Romualdez ang akusasyon. Okay. So, anong reaksyon ng taong bayan? Tingnan natin ha. Ako, mamaya may reaksyon din ako. Reaksyon. 7,700 people who reacted, 4,900 tumatawa, 2,600 like, and 69,000 nag-love. Okay. Comments. Simply one. Siyempre, nabanggit si Martin, the name cannot be mentioned, kaya dapat talaga masusing imbestigan at hanapan ng butas. Yun na. Hanapan ng butas para madiskredit. Hindi kasi pabor sa naratibong nakalatag na bago pa man magpalit ng blue ribbon. Okay, so kung ako ang inyong tatanungin, pabor ako niya na imbestigahan. Okay? Kailang, depende sa motive sa pag-imbestiga. Sana, walang pressure. Kasi nakakabahala. Personal observation ko lang ito. Nakakabahala sa hearing kahapon, si Senator Erwin Tulfo, lumalabas na nagtatanong na siya sa background ng testigong ito na parang, bakit sinabi mo nga sa coke ka lang nagtrabaho, after coke diretso ka na kay Saldico, ay itong dokumento na pinadala ng Malacanang sa akin. Naku, bakit na isama ang Malacanang? Mabuti pa sana, hindi na binanggit ni Senator Erwin, I have documents here telling me that ganito, ito yung mga trabaho mo. Mas okay pa. Kailan? Pinadalhan ako ng Malacanang. Bakit concern ang Malacanang dito? Concern ba na lalabas ang katotohanan? So, yun lang. Observation ko lang yun. So, kung ano-ano ang tinatanong ni Senator Erwin Tulfo, at maganda naman, nasagot ng husto. So, dito ako mas lalong bumilib kay Master Sergeant Gutesa dahil very, dugtong-dugtong, logical. Opinion ko lang ito, observation ko. Nagsasabi siya kung ano lang ang totoong naranasan niya. Yun ang akin. So, imbestigahan ng background. Yes. Basta, walang ibang motibo. Kagaya nitong comment ni Simpling Juan. Dapat talaga masusing investigasyon at hanapan ng butas para ma-discredit. Yan ang masama. Kung mag-imbestiga lang para ma-discredit.
Ang maganda yan, imbestigahan. Para malaman yung buong background niya, para lang ma-establish kung sino siya talaga at kung mapatunayan na okay siya, lalong lalakas yung testimony niya. Oh, sige, imbestigahan ninyo. Dahil nakaretire siya ng maayos. He retired early at 46 years old. I don't know how many years in the service. But the fact na naka-master sergeant siya, baka tingin ko nasa 25 years pataas. Marines. Talagang, among the three branches of government sa AAP, to me, Marines, pinaka-the best. Aminado ako, Army ako. Kaya lang, mas mahusay, mas disiplinado, mas the fighting gas unit in the armed forces, Philippine Marines. Uwa! Sige. Once a Marines, always a Marines. Sige, imbestigahan niyo. Tignan natin. O, kanina, lumabas na yung issue ng notary public. Pineki daw. Yung kanyang sworn affidavit, nag-deny yung abogada. To me, wala lang yun. Simple lang yan. Kasi ilang beses na rin akong kumuha ng sworn affidavit. Sekretarya lang ang pumipirma. At saka tinatakan yun na yun. Walang abogadong nakakaharap ko most of the time. O ngayon, biglang nag-deny, sige, deny to death. The fact na nanumpa siya doon, under oath, yun. And then, buong testimonyo niya, makikita mo kasi ako, naging investigador din ako. Nung bata pa ako sa serbisyo, Teniente Kapitan, 1983 ako pumasok. Maraming mga abusador sundalo. Pag nag-aabuso, iniimbestigahan namin. At ako, nagbo-volunteer ako na investigating officer. Malalaman ko, common sense siguro. Malalaman ko kung nagsisinungaling yung tao, yung sundalo, o kaya witness. Ano lang. At sa salaysay ni Master Sergeant Gotesa, saludo ko. Bakit siya lumantad? Out of his love for this country, para sa kanyang kinabukasan ng kanyang anak at mga apo. It's a big sacrifice itong ginawa niya. To me, he is a modern hero. Salute to Master Sergeant Gotesa. Your fellow Marines are so proud of you. Ako rin, kahit hindi ako Marines, but parehas tayong retired na sundalo, very proud ako sa iyo. Come on! Bring it on! Imbestigahan nyo lang at lalabas ang katotohanan. You cannot put a good man down. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin yung video na ito. Sa area ni Ades, so mag-abuno sila. Mayang buntag diya. Mayang buntag. Abuno na po ni kuan. Kape aron. So tulo na siya kabang kay duha namang kabulan. So muna ni ang itsura sa kape ni Ades nga duha na kabulan. Maayo gyud nga tan-awon. Ug naa nay mga sanga. Tambuka sa kape ay. So unom na ang iyang sanga oh. Sa duha pa ka bulan nga kape ni Ades. Karon human sa pag-abono naga-spray na pod si Ades sa iyang kape.
Yes, kagi ko. Salamat sa Ginoo nga og sa nagsuporta aning kape og sa abono. Nga makaawas na gyud mi sa kalisod. Ingon man sa aning among saging nga lakatan. Padayon gyud ang among pagpaeskwela sa among mga anak. Pero sa Ginoo gitabangan mi niya sa pagtanom og kape. Nga atagan pa mi niya og maayong panlawas sa pagtanom namo sa kape. Ang pagtubo sa among kape nga mawas na mi sa among kalisod. Salamat. Salamat sa Ginoo.